Ito nakabilanggo Ito, tinatawagan natin, Supreme Court. Hindi kami nagbibintang sa inyo. Ito'y nakakulong sa Manila City Jail. Pakinggan ninyo sinasabi na kayo raw, itong Supreme Court, inuutusan lang ni Estelito Mendoza. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Kung saan man kayo naroroon, welcome po sa ating munting channel. Para po sa kaalaman ng mga nakakadaan dito, ang ating mga subjects ay patungkol po sa innovation, sa health, at ganun din sa entrepreneur, at ganun din naman sa mga trending na mga issues na kumakalat sa kasalukuyan. At kung ngayon ka lang nakabisita sa ating channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell upang maging updated kayo sa ating mga upload na mga videos. Magbibigay na naman po tayo ng panibagong reaction patungkol po sa mga grupo nga na nabubuo, kaugnay dito sa buhay ni Francis Leo Marcos. Mayroon tayong pakikinggang video, interview ng tauhan sa NBI. Pakinggan po natin. Okay, magandang hapon po, Director Vic Lorenzo ng Cybercrime Division ng NBI, sir. Kamar Batigas po. Ay, sir. Good afternoon, sir. Salamat sa pagtawag. Opo, Director, kasi po medyo marami po sa ating mga kababayang mga OFW sa buong mundo, mga nagtatanong tungkol sa mga issue, lalo na dito sa issue kay Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. Ito pong una nating katanungan, Director, para po kaalaman ng lahat ng mga OFW sa buong mundo na kung gaano katotoo na maraming ari-arian si Francis Leo Marcos or Norman Mangusin na kanya yung dalawang bahay niya doon sa Green Meadows, Ligran Condo, mga sasakyan para po magkaroon ng kalinawan itong mga OFW na patuloy na nagpapadala ng pera sa kanya. Unang-una, sir, di ba noong last year, bago namin siya inaresto, nagkanda kami ng background investigation. Opo. Doon sa subject, yung Norman Mangusin nga. Chinek namin, sir, yung mga properties under the name ng Norman Mangusin or Francis Leo Marcos. At verify din namin kung yung mga registered owner nung nasa Green Meadows. Opo. Sir, napag-alaman namin na hindi nakapangalan sa kanya or anyone associated sa kanya. Oh. Yun naman ho, bago kasi part 2 ng investigation yun. So yun ang ginawa namin. Opo. At aminin ko po sa inyo, Director Vic Lorenzo, sir, at pinaparatangan po kayo, ito po para malinaw na rin kasi binabanatan kasi sa social media, gaano katotoo na sinasabi ni Francis or Norman Mangusin na kinuha mo yung pera niya na worth 2 million na nakalagay sa kanyang clutch bag? Sir, noong inaresto namin siya, assisted siya, sir, noong lawyer niya. Opo. All the time. Doon pa lang pagpasok namin sa opisina niya, sinerve namin yung warrant of arrest, Opo. nasa sasakyan siya, assisted siya all along ni abogado niya. So, kung wala akong katotohanan yun, actually, may libelous nga yung mga ganon. Opo. At unang-una, sir, dapat itanong mo muna, meron ho bang clutch bag na pwedeng maglaman ng 2 milyon? Opo, kaya nga po. Hindi ko lang po alam kung may maniniwala na may clutch bag na maglalaman nun. Although, hindi pa ako nakita ganun kalaking pera. Pero kung titingnan mo, kakayanin ba talaga? Pag-isipan, sir, natin kung may katotohanan yun. Kasi, Director, napaka-imposible po yung kanyang paratang sa inyo na kinuha mo yung pera niya 2 milyon o mga tauhan mo. Tama yung sinabi niyo, paano magkakasya yung 2 million eh? Palagay ko yung 2 million eh, 2 dangkal po ang taas noon. Saka ho, assisted ho siya ng abogado niya. Opo. In fact, sir, day and night assisted siya ng counsel niya. So wala kaming pagkakataon at imposible na gawin yun, sir. Mga professional naman kami, sir. Lahat ng tao ko, lahat kami, professional doon at ginagampanan lang ho namin yung tungkulin namin. Opo. Ito pa pong katanungan natin na Director Vic Lorenzo, sir, ng Cyber Division ng NBI. Ito po'y kalat sa social media
kasi pinagkakalat na gaano katotoo na floating status ka at ang mga tauhan mo matapos na kuhanin mo di umano yung mga tauhan mo ang pera ni Norman Mangusin. Sobrang kasinungalingan ho yan kasi kami ho ang pinaka-busy division ngayon kasi lahat ng online activities ng mga tao, lahat ho dependent tayo. Nandiyan ho kami lagi, kahit na nga ang pandemic, pumapasok kami, kahit na ho naka-quarantine, talagang kailangan namin pumasok sa opisina. At pag-function ho, kasi ang dami hong nabibictimize, ang dami hong naloloko online. Opo. So ibig po sabihin, puro kasinungalingan po nitong pinagkakalat nitong sekretary niya na si Yama at itong si Norman Mangusin na kayo'y floating status Director Vic Lorenzo, sir. Sana ho may basis siya pagka sinabi niya sa social media. Madami ho din nagtatanong sa akin. At dapat mag-prove sila na at may basis yung mga pinasasabi nila. Madali ho kasi magsalita eh. Lalong-lalo na pag wala kang pakialam na kung may masasaktan ka or what. Pero siguro ganun sila, sir. Ganun talaga ang pamumuhay nila. So, kailangan din lang namin intindihin. Pero hindi mo namin sinasabing tama. At hindi namin sinasabing ito tolerate namin. Kaya lang sa dami ho ng mamamayan natin na loloko ngayon. Opo. Ito pa po, Director Vic Lorenzo, sir. Okay lang po ba na sa social media ay magmura ang mga vlogger? Ano po ba ang kaakibat nitong kaso? At okay lang po ba sa inyo na kayo ay madalas na pagsabihan ng masasamang salita ni Yamatan, yung secretary ni Norman Mangusin? Sir, madami kasing ganyan. Madami silang kakampi. Pinumura ako online, sinisiraan ako at family ko online. At pagkatapos, sir, in fact, tinitreaten ako nung may Alfa Romeo, sino, dinil-reveal nila yung mga ibang personal details ko which will constitute violation ng mga data privacy. Tapos nag-violate sila ng libel because talagang paninira. Kaya lang ang problema na sabi ko na nga kanina, sir, kahit na gawin nila sa akin yun, mas maganda siguro, sir, unahin ko yung trabaho ko eh. Unahin namin yung trabaho namin. At siyempre, sir, pag may magpa-file pa rin sa amin ng complaint, unahin namin yung interest ng mamamayan kaysa interest namin. Pero hindi namin tinotolerate, sir, at hindi namin sinasabi na hindi rin kami a-action ng mga kaukulang aksyon laban sa kanila. Pero unahin muna natin, sir, yung mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa amin. Opo, Director Vic Lorenzo, sir, halimbawa, meron isang OFW na hininga ng litrato ni Francis Leo Marcos ng sabihin na nating nude photo at ina-upload po nila sa kanilang YouTube channel. Ito po ba, wala po bang kaakibat na kaso bilang sa cyber violation? Sir, kung meron mga formal complaint sa amin at may co-complaint sa amin about nude photos, may batas tayong anti-voyeurism act, sir. Baka pwede namin i-address yung issue. Opo, actually po, parang gustong humingi ng tulong sa inyo yung OFW na hininga niya ng litrato ng hubad, pagkatapos in-upload sa YouTube channel. Palagay ko po, sasamahan na lang po namin. Sige, sir, samahan niyo, sir. Tapos tingnan namin kung ano yung kaso, imbestigahan namin. At kung talagang mapapatunayan or may ebidensya kami, mag-file kami ng proper complaint. Opo, paano po itong mga OFW sa buong mundo na patuloy pa rin na nagbibigay sa kanya ng donation dahil sa kanyang Mayaman Challenge? Ano po bang magandang magawa dito na para itong mga OFW ay dapat ibigay na lang sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kababayan, ang kanilang tulong at huwag na padaanin sa Mayaman Challenge or doon kay Norman Mangusin? Director Vic Lorenzo, sir. Sir, ang unang-una, alam naman natin ngayon, during the pandemic times, ang dami naghihirap. At tapos yung medyo mas nakakaangat sa buhay, siyempre na aantig yung puso nila, naaawa sila sa mga tao, kababayan nila, at nagbibigay sila ng mga donation. Pero hindi yung tama na magbigay tayo ng donation sa hindi legitimate, hindi accredited na mga organizations. Kasi ang taas po ng risk, kasi wala silang accountability, wala silang accounting, wala silang lisensya, walang monitoring mechanism, walang mag-a-administer sa kanila. So kung may katanggap sila ng pera, sino kung magsasabi na itinulong nila yung tulong ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Kaya tama ka, sir, either directly na lang ipadala nyo doon sa mga gusto nyong tulungan or yung mga legitimate and recognized organization. Doon nyo ipadala.
Opo, isa na lamang po at kayo po'y amin ng pakakawalan. Paano po yung isang YouTube channel na nagagamit sa mga hatred at pambubuli at ginagamit ng kasangkapan ng kanilang YouTube channel para pagmumurahin at ibuli yung mga kalaban nila? Yan sir, medyo talagang ano yan, maglalaro yan sa cyber libel sir. Yun. Yan mga yan. Talagang may specific violation yan sir. Ako naman sir, hindi naman ako bulag. Alam ko din naman kung anong mga pinagsasabi nila. At yan ang ano nila sir, yan ang sa data nila, yan ang mechanism nila. Either first, magkaroon ng magkaroon ng attention. At the same time, baka akala kasi nila sir tama yun. Pero hindi yung maganda na gawin natin yan kasi hindi lang naman matured audience ang nakikinig sa YouTube or nagsusubaybay sa YouTube. Pero yung mga yung mga kabataan. And at the same time, during this pandemic time, sir, hindi dapat hatred ang pinopromote natin. Yun. Dapat yung unity ang pinopromote natin. Opo. Tapos yung kindness to others. At the same time, sir, of course, dapat wag ganun, sir, wag natin i-populate or ikayatin yung mga kababayan natin na magalit. Opo. Hindi, parang from moral standpoint po, legal standpoint, maliho yun. Opo, Director Vic Lorenzo sir, isang hirit na lamang po. Gaano po katotoo na sa mga vlog ni Alfa Romeo at ni Yamatan de la Cruz ay nakausap na po kayo at kayo daw ay kumbaga parang areglado na at wala ng problema. Gaano po katotoo ito? Hindi sir. Hindi. Although hinaharas nila ako sir, Opo. minsan tumatawag sila. Kasi naman, madami naman nakakaalam sa telepono kasi public phone. Kasi Opo. minsan tatawag yan ng madaling araw para mag-isi ako. Pagmumurahin ako, iaharas ako. Pero okay lang yun sir, part na rin ng trabaho namin yun. Kaya lang sir, yung areglo na sinasabi, hindi rin, tao rin ako, hindi rin ako nakakalimot. At kung ano-anong pinagsasabi nila, hindi ko rin siyempre makakalimutan. Pero sa ngayon sir, Director Vic Lorenzo sir, naputol po. Go ahead po ulit. Yun nga sir, talagang medyo ang harassment sa akin sir hanggang gabi. Minsan tatawagan ako niyan, tapos para lungguluhin ka. Nako. Tapos pagmumurahin ka online, tapos naka-live sila. Pero okay lang po yun. Part na rin siguro ng trabaho yun. Kaya lang sir, hindi lang namin ma-address yung issue na yan kasi personal issue namin yan. Opo. Mas unahin na rin namin siguro sir yung mga kababayan na humihingi ng tulong sa amin. Ayun, talagang kayo po talaga napaka low profile niyo po. Hindi niyo po pinapansin yung kanilang mga paninira. Bagkus inuuna niyo pang serbisyo sa taong bayan. Nakakabilig po kayo, Director Vic Lorenzo sir. Yun naman ang dapat sir. Yun naman ang dapat natin gawin sir. Opo. Nandoon po sa tanong, una ay patungkol sa ari-arian. Kung ano ba, gaano katotoo na mayaman, maraming ari-arian si Francis Leo Marcos. Sabi ng NBI, chine-check nila. So dahil sila ay mga investigator, chine-check nila. Hindi lang chismis, ibig sabihin pag-check, kukunin yung mga dokumento, titingnan kung authenticated. So yan yung check at then sinabi pa, bine-verify. So yan yung dalawang words na implying na ginawa nila ang pag-uusisa. So check and then verify. At nasabi nila na yung mga ari-arian, yung bahay, yung sasakyan ay hindi kanya ayon doon sa papeles. Ngayon, clear tayo dyan dahil sila ay mayroon silang kapangyarihan na mag-verify dahil sila ay nasa gobyerno. Ngayon, pangalawang tanong patungkol naman doon sa kumakalat na mga balita or sabi nating fake news ba yun o ano, yung patungkol sa 2 million daw na naibigay o ano ba, naisuhol doon sa tauhan ng NBI. Oh, yun, sabing ganon. Kung totoo, anong masasabi, kung totoo ba itong, posible bang mangyari itong mayroong maibigay na 2 million na suhol? Ngayon, ang unang sagot doon ay assisted po.
So hindi po, habang nandoon noong hinuli si Francis Leo, ay nandoon po yung abogado ayon sa kay Sir Vic. Nandoon yung abogado, assisted, so makikita, malalaman. Ang pangalawang patunay, paano madala yung 2 million na pera kung clutch bag lang. So hindi maiugma, hindi magkakatugma. So yung pagsabing yung pera na yon ay hindi totoo, hindi uobra dahil hindi posible ang activity, yung gawa, yung pagkilos noon, yung pera hindi pwedeng madala lamang sa clutch bag. So dalawang sagot, nandoon yung abogado, hindi naman umaalis doon kasi assisted, and then hindi magkasya yung pera. So fake news yung mga sinasabing na binibigay na 2 million na nawala. Ngayon, ang pangatlong bagay, yung sinasabing dahil daw gumawa ng anomalya yung tauhan ng NBI na isumbong at floating. Yun yung pangatlo, floating. So ang sagot niya doon ay mula noong time ng paghuli o hanggang nung buong time ng pandemya, kasi yung nung hinula yun Mayo 2020, at yung itong interview na ito nandito na sa 2021 noong Abril. Mangyari Abril itong interview na to. So mula noong time na yon hanggang sa Abril, wala namang nangyaring floating. Busy naman daw sila, busy sila, wala silang time na magpapahinga sa trabaho. So nasaan yung floating doon? So tatlong klase na puro mali or sadyang nagpakalat ng kasinungalingan. Ari-arian, walang ari-arian. Na check, na verify, hindi totoo. 2 million na bintang na nawala o naibigay na pangsuhol, hindi posible. Pangalawa. Pangatlo, yung pinakalat na balita na naging floating yung tauhan ni Sir Vic Lorenzo, hindi totoo. Lahat gawa-gawa lang na kwento. Ngayon, pang-apat na bagay, yung pagmumura. Di ba? Sinisira yung grupo nila Sir Vic Lorenzo, ganyan-ganyan, na gumawa ng anomalya, mga gumagawa ng mga kaso ganyan. Minumura, tinutulungan, kinukuyog yan ng maraming vloggers. May kaso ba yan? Ay mabuti na lang mapagkumbaba itong si Sir Vic Lorenzo, kasi hindi naman kinasuhan. Hindi naman daw niya tinutolerate, pero wala siyang time. So ibig sabihin, walang kwenta, hindi niya pinapansin, hindi niya binibigyan ng time ang mga taong siguro sa isip niya walang kwenta. So minumura. So itong grupo na ito, mahilig mangdurog, mahilig manira, mura, kung ano-anong paninira ang ginagawa. So yan yung identification ng grupo, pagsisinungaling, mga fake news at mga paninira at pagmumura. Yan yung apat na bagay. And then patungkol sa tulong, sa pagbibigay ng mga donation, pera, sabi ni Sir Vic, suggestion niya, ang payo niya, huwag ipagkatiwala, huwag magtiwala dyan. Kasi unang-una, sabi niya, hindi license. Hindi license. Pangalawa, walang accounting. Okay? Walang accounting. Hindi natin malaman kung magkano ang incoming na pera, magkano expenses. Walang accounting. And then, pangatlo, walang monitoring. Walang license, walang accounting, walang monitoring. Pangapat, hindi tiyak kung yung tinulong na pera ay talagang nailapat sa dapat
mapaglapatan ng pera. So, apat na bagay. So, yan yon. So, yan yung laman doon sa interview. Okay? Ulit. Puro sinungaling yung mga pinakalat na balita. And then, mahilig mang durog ng manira ng tao at sa pamagitan ng pagmumura. Okay? Walang accounting sa mga dumadaloy na pera, walang monitoring at tiyak hindi mapagkatiwalaan kasi ang grupo ay mahilig magpakalat ng kasinungalingan. Ngayon, punta tayo sa pangalawang video na patungkol pa rin sa pera, kung talaga bang totoong mayaman si Francis Leo Marcos. Panoorin natin. Pinapupunta po kami sa inyo ni boss. Bakit daw? Papakuha po ng pera. Ay, wala na akong pera. Sinabi ko na kay Brick yun. Wala na akong ibibigay. Wala na po? Wala na. Sa kung sabi ko sa kanya, kung gusto daw niya, bigay niya sa akin yung asset niya, isasanla ko sa kaibigan ko. Na kay boss, yung mga ano niya, yung relo daw, pwede daw, relo. Ano? Relo daw, pwede, relo. Akin na, bigay mo yung relo, isasanla ko kay Philip Chua. Kilala rin ng kanya yung pagsasanlaan ko eh. Wala po sa akin na kay boss Brick, hindi naman kami nag-uusap noon. Paano masyadong ano si boss Brick sa akin. Ang pinakamaganda doon, is kakausapin ni FM si Brick ang magbibigay sa akin. Hindi po. Sinabi ko na kay Brick yun. Attorney Yun po yung, Ha? kasama ko ngayon si attorney, yun yung sinabi sa kanya ngayon ni boss. So basically, kung ganun, kailangan kausapin ako ni Brick. Kasi wala akong Si attorney po tatawag sa kanya. Tama. Si attorney tatawag sa kanya, Yes. Brick ang tatawag sa akin, tapos bukas na bukas, dadaling ko kay Philip Chua. Yan, kaso kay Philip Chua. Ganun daw, attorney. Ngayon kailangan sana ni boss daw eh. Ay, wala. Linggo ngayon. Wala akong mahanap na bangko ngayon. Okay. Sige po. Oo, sabihin mo kay Brick, dalhin sa akin, dadaling ko sa Makati yon, sa Magallanes Village, i-encash natin sa kaibigan ko. Kilala rin naman ni boss yun, pagbibigyan nun. Tsaka hindi ko alam kung magkano evaluation nun, sasanlaan natin. Kaya nga po. Mamaya, Oo, okay. balik kami ulit sa ND. Nasaan ba yun Nasaan ba yung pera ng Nasaan ba yung pera ng YouTube? Yun nga yung pin na kay Mami Beth gumawa nga ng sulat na wag kukuhanin yung pin, ibigay dun sa kay Benok. O di na kay Denok na. Wala pa po. Nandito pa yung sulat. Kakagawa lang ni boss ngayon ng sulat. Nandito kami sa NBI Ibigay nyo na lang sa akin, ako nakukuha noon para ako na lahat. Wala nga. Hindi naman alam ni... Wala sa atin pin na kay Mami Beth. Na kay Beth, tapos... Hindi pa natin alam kung nakuha na ni Mami Beth kasi siya ang nag-aasikaso doon. Sabi niya, ako na mag-aasikaso dyan, Yama. O sige, ganito na lang. Tawagan si Brick, ayusin nyo yun pin, ibigay na sa akin yung pin para ma-withdraw ko ng pera, para mabigay ko na sa inyo. Diba? Hihingi lang naman ako ng withdrawal slip dyan, kakausapin ko yung bangko niya. Sige po. Ako kasi wala naman ako hiling basa. Kayo na bahala mag-utos sa akin, pero gusto ko manggaling kay Brick. Kasi kay Brick lahat yun yung alahas o yun hindi ko alam eh. So bigay sa akin yun, ako bahala. Tapos pag hawak ko na yung pera, wala akong choice, Yama. Kailangan ko ibigay kay Brick. Si Brick magbigay sa abogado. Para wala akong sabit. Hindi po. Paano yun? Gusto nila talaga kay Sir Brick daw attorney? Kumo-connect? Hindi, na kay Brick yung asset. Hindi, not necessarily kay Brick. Walang problema kay Brick. Na kay Brick kasi yung alahas saka yung pin di ba? Opo. Ano po ba sabi sa attorney ni boss? Wala pa sinasabi sa akin. Hindi pa tumag. Ang pinaka-importante dyan is kausapin ni FLM si Brick na isurrender lahat kay Alvin. Tapos ang kwento, ako gagawa ng pera. Sige. Tapos, Sige. yun lang naman importante. Tapos, Sige. kung mag-release ako ng pera sa inyo, kailangan tawagan ako ni SM na mag-release ako ng pera sa inyo. Kasi mamaya, hanapin sa akin yung pera niya. Tama. Tsaka Diba gano'n lang? kahit po may tawag, may sulat po na may perma si boss. Yun ang order ni boss. Walang problema yun. Basta pinakakailangan ko, bigyan niya sa akin. Kasi wala sa akin lahat eh. Opo. Ako gagawa ng pera, Kaya nga tapos bago mag-release, bigay niya, di ba? Okay. Okay? Sige. Ano namin kay boss yan? So, yung video na yun ay leak. Mabuti na lang na i-record. At sabi nila, mayroong kaso yan. Anong kaso naman ang kahit
wiretapping yan. Siguro, ang wiretapping, kung hindi ikaw ang kausap at halimbawa, yung telephone mo sa bahay, mayroong taong nag-wiretap sa linya na hindi ka naman kasali sa usapan, siguro yan ay nagwa-wiretap ka ng huli ka, kaya ka nagwa-wiretap kasi siguro sindikato, posibleng kaso yan dito, wiretapping. Ikaw naman ang kausap at nirecord mo ang inyong usapan para mayroon kang ebidensya. Siguro, anong kaso mo dito? Hindi ka naman naninira. Sigurado mo lang naman na documented ang inyong usapan na pag bumaliktad, mayroon kang pakita na yan yung usapan nyo, parang dokumento yan, parang kung ano ang napag-usapan nyo, mayroong perma kayo, patunay na yun ang usapan nyo, parang ganito. Itong usapan, wala namang dokumentong pirmahan dyan. So, yung usapan yung dalawa, nirecord mo para patunay na ikaw, yun ang sinabi mo. Ganon din naman sa amin. Sa mga project namin, kapag kahit sa conversation sa text, carried yan sa document na patunay na ay yan ang sinasabi mo. Minsan sinasabi namin pagka nag-reply sa conversation sa correspondence, sinasabi according to our telephone conversation. Yan ang pwede yan, di carried yan doon sa correspondence. So ganito, pagka mayroon kayong usapan, nag-usap kayo, siguro wala namang kaso dyan sa pag-record mo sa inyong usapan kasi kayong dalawa ang nag-usap. So wala kang makitang kaso dyan kasi hindi ka naman nag-wiretap ka para sindikato or wala akong makitang kaso dyan. Ngayon, ito makikita natin, napapanood natin na si Kiama, sekretary ni Francis Leo Marcos, ay nanghihiram ng pera at sinasabi hiningaan ng asset, kung pwedeng may asset, pwedeng mayroong asset para makapaghiram ng pera. At sabi naman, pwede barilo, ibig sabihin walang asset, walang ari-arian, walang sasakyan, walang bahay. Kasi kung sasakyang mamahalin, siyempre magandang collateral. Relo lang ang collateral para sa manghiram ng pera. So nasaan yung sinasabing sunugan ng pera? Nasaan? So ibig sabihin, ang mga paggayabang na sunugan ng pera dahil taksan, wala. Bukang bibig lang upang mapaniwala yung mga tao. Yung pala, ang katotohanan, nagkandahirap-hirap na magkalap ng pera para sa mga gastusin. So ito ang tanong. Paano mo mapagkatiwalaan ang ganitong tao na puro kasinungalingan? Paano ka para sa akin, hindi ako magkatiwala diyan. Pag natunghayan ko sa mga pagkakataon na nagsisinungaling, maraming kasinungalingan, hindi ako pwedeng magtiwala diyan. Ngayon, ikaw, tatanungin ko, magtitiwala ka ba sa taong gano'n na puro kasinungalingan, baliktad ang nangyayari sa katotohanan? Ngayon, paano mo masabing yung kanilang, kasi ang grupo mayroong awayan mayroong awayan yung sa Pro FLM at saka yung mga tumiwalag, awayan ito. Ngayon, dahil binagbibintangan na ng bodol daw yung grupo ni Inay Miriam, paano mo masasabing si FLM ay nabudolan ng pera na wala naman siyang pera? Ito nga, panahon nito ng bago pa lang nahuli, nakulong Kanda hirap maghanap ng pera. Paano masabi na nabudolan ka ng pera na 12 million? Salungat hindi posible, hindi dadalo yung kwento Kasi wala ka nang pera, saan ang mabubudol sa'yo. Yun. So ito yung leak video na mabuti mayroong recording. Dahil ito ay hindi to gawa-gawa, hindi to fabricated dahil mayroong video. Okay. Doon tayo sa
sunod naman na video reaction na natin. Pakinggan natin ang mga related stories dito sa buhay ni Francis Leo Marcos. Panorin natin. Gusto niyo malaman sino pa kakandidato? Hanapin mo si Caballo. Ito nakabilanggo Ito, tinatawagan natin Supreme Court. Hindi kami nagbibintang sa inyo. Ito'y nakakulong sa Manila City Jail. Pakinggan ninyo sinasabi na kayo raw, itong Supreme Court, inuutusan lang ni Estelito Mendoza. Sulat lang daw. Sinusulatan lang daw, nagdidesisyon ng Korte Suprema. Totoo ba ito? Itong mga pinagsasabi. At ito'y tatakbo Talo niya raw si Sara. Daig niya raw yan. Tsaka kung sino-sino. Nakakulong na tong hayop na ito, mayabang pa. Talagang may sapak sa ulo eto, panoorin niyo tong gagong ito Eto, sa loob mismo ng bilangguan, ipinagyayabang niya yung kanyang kulungan na meron siyang kumpleto ron May TV kung ano-ano. Ito, panoorin at pakinggan po ninyo. Maganda kulungan ko. Di ba nga? Ito. Di ba? High profile, of course. Maganda. Ito nga ang matindi. Kasama ko dito yung sa Selda 4. Si Commander Rick Peralta, yung National Commander ng Alex Bungkayaw Brigade. Sabi niya is, idol ka namin lahat, boss. Baka gumawa kami ng resolution na palitan na namin yung pangalang Alex Bungkayaw, gawin naming FLM Brigade in support to the heroism na ginawa mo nung Amen. Alex Bungkayaw Brigade yun. Yun yung nag-break away sa CPP-NPA. Sila yung vigilante. Puro berador yan, boss, Vigilante, National Commander yan, si Rick Peralta, kasama ko. Ako yung gobernador dito, siya yung mayor. Wow. So, as in, galing kahapon dito yung mga abogado ko. Yun nga, sinabi sa akin is you will be out very soon. Sabi niya. Hindi na kita pahihiringan, sabi niya. Ibang klase daw pala yun, yung Estelito Mendoza. Hindi gumagawa ng resolusyon yun. Susulat lang sa papel, pipirmahan lang niya, nagbabago desisyon ng Supreme Court. Wow. Iba po talaga mga Mendoza. Tatlo sila, magkakasama. Mendoza, Poblador, abogado po ni... Zamora. Boss, abogado dati ni yun, di ba? Nina? I think si Erap ba? O... Yes, si Erap. Oo. Ito Malapit mo. Pagkakapartner sila, Mendoza, Zamora, and Poblador. Mabigat? Alam mo bakit mabigat? Si 10 mil per oras niya. Wow. Pero Sikil lang sa'yo yan, boss. 70,000 per hour. Pag mula nung kinuha ko siya, 104 hours na siya nagtrabaho. Pero kung hindi siya pumasok, hindi namin maghihiring ako. Kasi hindi alam ng mga abogado ko na din na hindi pala applicable sa akin yung kaso na yun. Oh, man. Ngayon, sinulatan nila yung Court of Appeal at saka yung judge. Sabi niya sa Court of Appeal, this is ignorance of the law. Kaya pakawalan nyo na yan sa FLM. So, binibigyan ng 15 days yung korte para itama yung pagkakamali nila. Wow. Wala na. Ako na. Yun na yung kinatatakutan nila, kaya nagbabalik na rin siguro sila. Walang lawsuit para sa kanila, sir. Ano? Yung babalikan mo, boss, paano natin babalikan yun? Sabi ko nga sa buhay ko, siguro kaya ako kinulong dito ng Diyos. Gusto niyang maranasan ko all walks of life.
Ako na yung magsasalita. Maraming pwedeng gawin. Una, higit sa lahat siguro, yung mga taong nagkulong sa akin, kinasangkapan sila para matapos ang isang kabanata sa buhay ko. Baka ito yung itinataghan ng kabanata ng buhay ko na kailangang matapos. So, hindi ito magiging ganap na ako kung hindi sila yung kasangkapan para maging ganito ako. I could forgive them, move forward, close the book, and raise the glass. Pero ako magsasabi niyan. Minsan iniisip ko rin na siguro nakulong ka for your safety. Kasi pag nasa labas ka, baka may nangyaring iba. Baka... Maaaring ganun po. Maaaring ganon. Isa lang ang pagkakaalam ko. God love me. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako hinawakang literal na humawak ng rehas. Kasi hindi naman ako nakarehas eh. Hindi nila alam yun. Ituloy po ang paglakad niyo sa Senado. I was thinking about it. Sabi ko nga, kapag ka na-meet ko yung inihingi kong expectation, I'll do it. Although may puhunan, siguro, yung sa sarili ko, mga natulungan ko, nasa 6 na milyong Pilipino. Okay, sabihin natin 50 makuha ko, 50% ng natulungan ko, maalala ko. Di may 3 million ako. Makikihati ako sa Marcos Loyalist. Makikihati ako sa Ilocos Norte. Akin ang buong Maguindanao. At ang buong Region 2, akin yan. So, may potensyal na manalo. Kumuha pa tayo ng supporters sa Alabang, sa Montalban, sa Rizal, sa Taytay, sa Tanay, Infanta, Quezon, marami. So, maaari. Tapos, ang mangyayari kasi dyan, hindi na kasi ikaw magsasalita Ramel Taong bayan. Sa question and answer na lang, ang sasabihin ko lang, nasaan kayo ng pandemic, tapos na, palakpakan yung tao. Diba? Tsaka boss, Sabi ko, marami pong silent supporter mo talaga. At saka malayo sila sa akin, Diyos ko, kahit magdebate kami dyan. Kung ang ilalaban lang naman sa akin, si Sara, mga old political trapo, tsaka si Manny Pacquiao, di ang layo na ng agad ng agad. Diyos ko, pag dilabas ko pa yung demanda sa akin ni Pacquiao na hindi siya nagbayad ng 1,700,000,000 sa kumpanya namin, di mas lalo na siyang nasira. Napakinggan ninyo Hindi yan hindi mga bintang yan, hindi. Yan ang daming sinabi. Yun daw abogado niya, binabayaran niya ng 70,000 per hour. Pagkatapos, mahigit na raw 100 oras. Laki nun, Pagkatapos, pinapahamak yung abogado. Hindi ba? Mga kaibigan. At kakasuhan daw yung ignorance of the law raw, yung Court of Appeals. Pag hindi raw na itama yung kanilang mali. Ano kaya mali yun? Tatakbong senador, mga kaibigan. Kanya raw ang Ilocos Norte, kanya raw ang Region 2, ang buong Maguindanao raw, kanya, mga kaibigan. At ang natulungan niya raw nasa 6 million. Hindi raw siya nakakulong. Hindi raw siya nakaselda. Di ba pinakita yung kulungan? Kapraso? Merong television doon, di ba? At saka, paano niya nagagamit yung pakikipag-usap niya? Ano yun? Internet? Cellphone nga, bawal dyan. Internet pa. Di napahamak na ngayon, pati ang city jail. Baka nanonood naman si Yorme, Baka mapakinggan ito ni Yorme. Abay, pa-verify mo yung yung kulungan nito. Bakit naka-VIP ito? Ganyan ba yung city jail? At saka bakit merong internet doon? Bakit merong cellphone? Hindi ba? Bawal yan mga kaibigan Kundi daig niya raw si Sara, di ba? Sa debate. Hindi raw mananalo. Tsaka
Wala raw hindi raw ubra sa kanya si Pacquiao. Siya na mismo ang nagpapahamak sa kanyang sarili. Pinagmamalaki si Estelito Mendoza. Sumusulat lang daw yan. Wala nang mga motion ha. Sulat lang, ha? Sulat. Nababago desisyon ng Korte Suprema, mga kaibigan, oo. Oh, anong nangyari? Nagiging katawa-tawa ngayon si Francis Leo Marcos dito. Kasi sinasabi, inuutosan lang daw ni Atty. Mendoza yung Supreme Court. Padalhan lang ng sulat. Padalhan lang ng sulat. Susunod na. wala nang kaso-kaso. Sunod na kagad kung ano sabihin ni Atty. Mendoza. Paano yan? Parang wala sa hulog, di ba? Wala sa tino. Tapos, talo pa daw niya si Mayor Sara Duterte. Pati si Pacquiao talo. Oh, paano yan? Di ba? Ang taong magsasabi ng ganitong klaseng pananalita, anong maiisip pa sa ganito? Di ba sabihin mong wala na sa ayos itong takbo ng utak na itong tao na ito? Isipin mo si Mayor Sara, talo pa niya. Kung ano-anong pinagsasabi si Senator Manny Pacquiao, may utang sa kanyang 2.7 billion. Oh, sabi nga, nakulong na nga kung ano pang pinagsasabi mo. Nasa kulungan ka lang ha. Patuloy pa rin ang kayabangan. Yung mga abogado daw, sabi, bisita yung mga abogado. Samantalang sabi nung ni Cabese, yung mismong may hawak ng computer na dati ni FLM, sabi wala naman daw abogado. Isang piraso lang. Mga abogado, babisita, magagaling. Di ba? Wala sa ayos, wala sa tino. Kung talagang alam mo yung buhay nito, kung alam mo yung pagkatao nito, matatawa ka, parang sabi mo wala na sa ayos yung takbo ng utak kung anong pinagsasabi. Di ba? So, ngayon, pag ganito ang tao, paano mo sasabihin na gusto mo siyang gusto mong purihin ang ganitong tao na parang wala sa ayos ang pinagsasabi. Kasi yung mga ibang sinasabi, dito ka magtataka. Yung mga ibang sinasabi niya, wala nga sa tino. Pero yung ibang parte naman, ay totoo naman. Totoo, nandun siya, nakakulong siya. Totoo, tapos totoo na maganda yung kanyang kulungan. Pero yung mga pinagsasabing iba, talo niya si Inday Sara, talo niya hindi naman totoo yun eh. So, ibig sabihin, ito yung klaseng, ganito pala ang taong expert sa kasinungalingan, hindi nangingimi-kimi na magbanggit ng mga kasinungalingan. Walang kimi-kimi, diretso talaga. Tapos paninindigan niya, ganun pala yung expert na tao sa pagsisinungaling. Ngayon, ito ngayon ang tanong. Ito ngayong take natin. Ito yung take natin dito sa mga video. Yung grupo ni FLM, sinuportahan yung lahat ng mga pinagsasabi niya. Kaya na nagkakawindang-windang nagkakagulo-gulo Dahil lahat ng mga pinagsasabi niya, sinuportahan. Yun din ang pinupost ng mga vloggers. Lahat ng pinagsasabi niya, yun din ang iba vlog. Hindi nagkakanda windang-windang na nagkakagulo-gulo. Dahil puro sinungaling. Puro sinungaling. Sabi, mayaman siya, taksan-taksan ng pera niya. Yun din ang pinupost ng mga vloggers. So, yung ngayon, na verify, wala. So, yung grupo na ito, nagiging grupo ng kasinungalingan at mga puro fake news mula nung umpisa. Walang tama. Puro fake news. Tapos hindi lang fake news, hindi lang pagsisinungaling ang nangyari kasi kung ano daw ang sasabihin ni FLM, yun din ang ipopost nila dahil yun daw ang pananiniwalaan nila. Ang masama pa dito, ang grupong ito ay mahilig manira ng tao, pagmumurahin nila, pangbabalahoarain nila yung tao na kanilang
kagagalitan, ang kanilang pambabalahorain nila, binababoy nila yung ano. Yun ang identification ng sa grupo nito. Kaso lang, ngayon, naglalaylo na sila dahil kumukunti na sila. Sabi naman, huwag mag-away, kailangan pag-ibig lang, huwag natin patawarin natin sila. Nagbago na ang ano, nagbago na ang kilos. Kunti. Pero siguro, kunwari lang yan. Ang totoo talaga yan. Talagang mahilig sila mambalahura ng tao. Ngayon, anong take pa natin dito? Paano mo isasalalay ang iyong paniniwala sa ganitong klaseng tao na puro sinungaling ang sinasabi? At paano mo ilagay ang sarili mo or isama o sumama sa grupo na puro tabingi ang mga sinasabi, puro fake news, puro sinungaling, puro paninira? Paano ka maging at ease na sasanib dyan? Yan ang tanong. At ngayon, nagiging katawa-tawa ngayon yung tuloy. Di ba? Naging katawa-tawa. Sobrang tawa ni ni Lapid Fire, no? Sobrang tawa siya nangyayari doon sa mga pinagsasabi ni FLM. Ngayon, ang tanong, paano mo magiging at ease na idikit mo sarili mo sa taong ganito? Yan ang tanong. Ako hindi ko kayang idikit sarili ko sa ganyang klaseng tao, yung sinungaling na tao, mayabang na tao, mahilig manira ng buhay, mahilig magbalahora, mangbababoy ng ibang tao. No way. Ayaw kong dumikit sa taong ganyan. Ikaw, kaya mo ba? At is ka ba? Happy ka ba na idikit mo sarili mo dyan? Okay, sarili mo yan. Pero para sa akin, hindi ko kaya. Hindi ko kayang purehin ng isang taong puro sinungaling, puro fake news. Mahilig manira ng buhay ng tao. So, yan ngayon ang tanong diyan. Paano mo maging at ease na ipagkatiwala ang iyong pananalig, yung isip mo lubos na mananalig sa isang taong ganyan? Paano mo ang puso mo isalalay sa ganong tao at pupurihin mo siya? So, ibig sabihin, iba na pala ngayon. Iba na pala ngayong henerasyon. Ang taong sinungaling ay pupurihin na pala ngayon. Kaya masisira na ngayon ang ating komunidad dahil pinopromote na ng maraming tao ang isang taong sinungaling. So, yun ang nangyari. Kaya nakikipag-away na ngayon dahil ipopromote yung taong sinungaling. Kasi puro doon nga sa interview, puro naman sinungaling ang nangyayari. Ngayon, hindi naman tayo naninira dito. Dahil nandun, nakita natin mula sa interview, anong sinasabi doon? Yun. Puro fake news. Nag-floating, hindi naman floating. Tapos, tawag-tawag doon, nanggugulo, naninira, ganyan. Mura-mura, ganyan. Daming sinisira. Gawa-gawa ng mga kwento. So, hindi tayo naninira dito, kaya mayroon tayong video na nagbabatay tayo sa mga actual na nangyayari. Ngayon, nasa sa iyo yan. At pong sinisiwalat ito, ini-expose ito kasi maraming ang tao na nalilito. Na tuloy, ang napunta na sila, ang kanilang pagpupuri at kanilang tinataas ay yung tao ng sinungaling ang naitataas. Hindi yung taong mabuti, yung tumutulong talaga na to, na hindi na tuloy napunta doon ang pagpupuri. Yung mga grupong na gustong umayos ang buhay, yun na tuloy ang tinatawag na masama. Nagbaliktad na ang nangyayari. Bakit? Naniniwala tayo dito sa ginawa nating pattern, yung taong sinungaling, doon sumukob, kaya nag-iba na twist na. Ang masama ay nagiging kapuri-puri na. So ako, para sa akin, ayaw ko sa masama kasi yan ay grupo ng panig ng kadiliman. Yun. Kasamaan, kasinungalingan, kapiknyusan, paninira, pambalahura ng buhay ng tao, kasama yan sa lason. Kung sa pagkain yan, lason yan. Lason, nakakamatay. Doon ako sa tama, kabutihan, katotohanan, kasi yan yung katiwasayan, yan yung peace of mind, doon manggagaling ang blessings. Yan, kung sa pagkain, hindi naman yan ay good health. Good health, kasi mayroong tinatawag na mental health. Kapag tama ka, wala namang kalaban sa tama, kahit anong gagawin mo.
pag tama, hindi mananalo ang kasinungalingan dyan. Kaya yun ang take natin. Yun ang kaya pwedeng kung malilito ka, pwedeng balikan yung buong kwento. Maliwanag dyan, hindi po tayo naninira. At hindi naman tayo magkakalaban dito. Atin lamang nilalabas kung ano ang totoo upang yung taong gustong humanap sa katotohanan ay magkakaroon siya ng choice kung saan siya papanig. So yan po ang ating dala dito sa oras na ito. Muli po, ang ating mga topic dito ay patungkol po una sa invention. Ang ating pong ibang invention ay kumakalat na po sa saang panig ng Pilipinas at mayroon akong bagong project na malapit na mabuo yung paggamit ng tubig para makatipid ang makina. Yan yung una, invention. Pangalawang topic natin ay patungkol sa health dahil napaka-importante po ang kalusugan. Pangatlong topic natin ay patungkol sa entrepreneurship. At ang pang-apat, yung mga trending issues na kumakalat po sa social media. Salamat po sa inyong panonood.